Hello sa inyong lahat, ito ang Filipino Chill Recap, at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang pelikulang fantasy action na tinatawag na 47 Ronin. Maghanda na kayo, dahil may mga spoilers sa susunod. Noong unang panahon sa sinaunang Japan, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Kai, na iniuugnay sa mga demonyo. Tumakas siya mula sa kagubatan at natagpuan siya ni Lord Asano. Napansin ng lalaki ang potensyal ni Kai, kaya pinili siyang ampunan at pahintulutan siyang manirahan kasama ang mga samurai, kahit na itinuturing itong isang malaking bawal. Habang lumalaki si Kai, naging malapit siya sa anak na babae ni Lord Asano, si Mika, at sa kalaunan ay nagkaroon sila ng pag-ibig, ngunit itinatago nila ang kanilang nararamdaman. Lumipas ang panahon, at lumaki si Kai upang maging isang mahusay na lalaki. Kasama siya ng kanyang Panginoon sa mga pangangaso. Isang araw, binigyan niya ng payo ang kanang kamay ni Lord Asano, si Uishi, na manatili at trepuhin ang kanilang target, dahil may naramdaman siyang kakaiba sa nilalang. Ngunit hindi siya pinansin ni Uishi dahil sa mababang ranggo ni Kai, kaya pinagalitan siya at inutusan ang mga kalalakihan na magpatuloy. Bigla na lamang, isang dambuhalang nilalang ang sumugod at tinamba si Lord Asano. Agad na inutusan ni Uishi ang lahat ng samurai na patayin ang halimaw. Ang nilalang ay naghasik ng kaguluhan at winasak ang lahat ng nakaharang dito, habang ang mga scout ay mabilis na humahabol dito. Sinubukan ng mga lalaki na sugurin ang nilalang gamit ang mga pana at pinalibutan ito, ngunit tila wala ng epekto ang kanilang mga atake. Ang monster ay pinagtatapon ng mga samurai, pinapalipad sila mula sa kanilang mga kabayo. Matapos magdulot ng malaking pinsala, ang nilalang ay nagsimulang tumakas pabalik sa kagubatan, ngunit isang samurai na si Yasuno ang naghabol dito, at sumunod si Kai. Sinubukan ng samurai na atakihin ang halimaw gamit ang kanyang espada, ngunit tinamaan siya at nahulog mula sa kabayo. Ang dambuhalang nilalang ay tumigil at nakita ang lalaki na nakahiga sa lupa at sinugod ito ng galit. Nasalayan ito ni Kai at tumakbo siya upang kunin ang espada. Gamit ang lakas ng nilalang, tinaga ni Kai ang puso ng halimaw, at dito tuluyang nalunod sa lupa ang nilalang. Ibinalik ni Kai ang espada kay Yasuno, ngunit nagalit ito dahil naligtas siya ng isang kalahating lahi na walang ranggo. Dumating si Lord Asano at nakita ang patay na nilalang, at iniisip niyang ang samurai ang pumatay sa halimaw. Ibinigay ni Lord Asano kay Yasuno ang karangalan na maging kanyang kampyon sa darating na torneo, at nagsaya sila sa pangalan ng kanilang bansa, na naniniwalang ang swerte ay nasa kanilang panig. Habang nagsisimula ng umalis ang mga lalaki, napansin ni Uishi na puno ng dugo ang mga kamay ni Kai, na parang siya ang tunay na pumatay sa nilalang. Napansin din ni Kai ang isang kakaibang bagay nang makita niya ang isang puting fox na may magkaibang kulay ng mga mata, at nagsimulang mag-isip na ang atake ay maaaring pinlano ng isang mas mataas na kapangyarihan. Nalaman na tama ang hinala ng lalaki nang magsimulang magbago ang anyo ng fox at naging isang mangkukulam na tinatawag ang sarili niyang Mizuki. Ipinaalam niya kay Lord Kira na buhay pa si Asano. Samantala, si Lady Mika ay lumaki na at naging isang magandang babae. Agad siyang pumunta sa grupo ng mga nagbalik, matapos marinig na may mga nasugatang lalaki mula sa pangangaso. Nang makita niyang maayos ang kalagayan ng kanyang ama, agad niyang tinanong tungkol sa mga nasugatang kalalakihan, ngunit alam ni Asano na ang tanging inaalala ng kanyang anak na babae ay si Kai. Agad na pumunta si Mika sa bahay ni Kai, at nakita niyang nasugatan ang lalaking mahal niya mula sa laban. Tinulungan niya si Kai sa kanyang mga sugat, ngunit, nagpasalamat si Kai at pinakiusapan siya na bumalik sa kanyang ama, dahil hindi pwedeng makita ang isang babae na may ganitong uri ng lalaki sa isang mababang ranggo. Pagdating ng gabi, dumating ang shogun sa lalawigan ng Ako para sa nalalapit na pista. Pinanood ni Kai mula sa malayo at napansin si Mizuki sa mga kabit ni Lord Kira, at nakilala niya ang kulay ng mga mata nito, nakapareho ng fox na nakita niya kanina. Agad siyang pumunta sa bahay ni Uishi at binigyan ng babala ang samurai tungkol sa mangkukulam, na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ng kanilang Panginoon. Ngunit tulad ng dati, hindi pinansin ng samurai ang babala ni Kai dahil hindi siya iginagalang bilang isang taong pinalaki ng mga demonyo. Kinabukasan, dumating si Lord Kira sa kaharian at binati si Asano, pinuri ang kagandahan ng lalawigan. Ngunit mabilis na naging tensyonado ang kanilang relasyon nang bastyusan ni Kira ang Panginoon at magpakita ng hindi magalang na kilos habang nang-aakit kay Lady Mika. Nagsimula silang manood ng torneo at inilabas ni Kira ang kanyang kampyon. Ang dambuhalang lalaki ay nagsimula ng maglakad patungo sa arena at tila tumataas ang lahat ng tao sa laki ng fighter. Habang ito ay nangyayari,
Nakita ni Yasuno ang mangkukulam sa kanyang anyo ng hayop at naging biktima siya ng kanyang mahika. Agad na tumakbo si Kai patungo kay Yasuno at natuklasan niyang hindi na siya makakalahok sa laban. Upang mailigtas ang kanyang Panginoon mula sa kahihiyan, nagbihis si Kai ng samurai armor at tinakpan ang kanyang mukha upang siya na ang pumalit kay Yasuno sa laban. Matapos magbigay galang ang dalawang kalaban sa mga Panginoon, kumuha sila ng mga espada at naghanda para sa labanan. Sinimulan ng dambuhalang samurai ang pag-atake kay Kai gamit ang serye ng malupit na mga hampas, at tinulak siya pabalik gamit ang napakalakas na lakas. Nagpatuloy ang laban, at nagtagumpay si Kai na makapagpabagsak ng ilang tama sa kalaban, ngunit sa huli, nabasag ang kanyang katana sa armor ng giant at napatapon siya mula sa ring, nawalan ng helmet, at nahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Itinigil ng shogun ang laban at nilapitan ang ring, at nakita niyang si Kai ay isang kalahating lahi na hindi isang tunay na samurai. Agad niyang inutusan na patayin si Kai, ngunit mabilis na sumugod si Mika upang protektahan ang kanyang iniibig habang si Lord Asano ay nakiusap sa shogun na patawarin si Kai. Umalis ang shogun na galit, at pinilit ng mga samurai mula sa Akon na habarin ang armor ni Kai at pinagbabatukan siya ng paulit-ulit hanggang sa mawalan siya ng malay. Dahil sa naranasang kahihiyan, napansin ni Mizuki na ang Panginoon ay nalilito at ginamit niya ang dugo ni Kira upang magbuntis ng isang gagamba. Pumunta siya ng palihim sa silid ni Lord Asano sa gabi at inihalo ang lason ng hayop upang pagdudahan si Asano, na nakikita ang kanyang anak na babae na pinagsamantalahan ni Kira. Nagpadala si Asano ng galit at pumasok sa kwarto ni Kira upang sugurin siya ng espada. Nagising ang lahat at pinigilan siya upang hindi pumatay. Dahil dito, ipinataw ng shogun ang parusang kamatayan kay Asano, ngunit pinayagan siyang mapanatili ang kanyang honor sa pamamagitan ng seppuku, habang ang pamilya ni Asano ay nananaghoy. Matapos mamatay si Asano, inihayag ng shogun na ikakasal si Mika kay Kira upang tapusin ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya, ngunit binigyan lamang siya ng 1 taon upang magdalamhati sa kamatayan ng kanyang ama. Pinagbawalan din ng shogun si Oishi at ang kanyang mga kalalakihan na maghiganti kay Kira at sinabi na sila ay mga ronin na walang Panginoon, at iniwan ang kanilang tadhana sa kamay ng Panginoon. Agad na pinaalis ni Kira ang mga samurai mula sa Ako at kinuha si Kai bilang bihag at alipin, habang si Mika ay nanonood ng may lungkot. Inilagay ni Kira si Oishi sa kulungan at itinapon siya doon upang subukang sirain ang kanyang will para sa paghihiganti. 1 taon ang lumipas, at kinuha ng mga tao ni Kira si Oishi mula sa underground prison at itapon siya sa kalye. Inalalayan siya ng kanyang asawa at anak, at natutunan niyang wala na ang mga tao sa Ako at si Kai ay ibinenta bilang alipin. Agad na inutusan ni Oishi ang kanyang anak na maghanda ng mga kabayo, at naglakbay sila gabit araw hanggang makarating sila sa Dutch Islands. Pumasok siya sa arena ng laban at nakita na si Kai ay nakikipaglaban sa isang dambuhalang kalaban na nagtatangkang patayin siya sa bawat hampas. Ngunit mabilis na nakakuha ng kalamangan si Kai at pinutol ang halimaw sa tiyan bago ito decapitaten at manalo sa laban. Sinubukan ni Oishi na makipag-usap kay Kai, ngunit agad siyang inatake nang sisihin siya ng pangunahing karakter sa pagkamatay ni Asano. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa banggitin ni Oishi na si Lady Mika ay pinipilit pakasalan si Kira, kaya't nagsama silang labanan ang mga tagapag-alaga ng mga alipin at tumakas mula sa lugar matapos sunugin ito. Ipinaliwanag ni Oishi kay Kai na ipipilit ipakasal si Lady Mika kay Kira sa 1 linggo, at balak niyang magtipon ng lahat ng mga ronin upang iligtas ang babae at maghiganti sa kamatayan ng kanilang Panginoon. Naglakbay sila patungo sa isang lihim na lugar kung saan nagtipon ang kanyang mga nakaraang kasamahan, at ipinaliwanag niya na balak nilang patayin ang pumatay sa kanilang Panginoon kapag umalis si Kira mula sa kastilyo upang humingi ng basbas mula sa kanyang mga ninuno para sa nalalapit na kasal. Inutusan niya ang isa sa mga samurai na alamin ang eksaktong petsa kung kailan aalis si Kira upang maayos nilang may segowa ang kanilang pagpatay, habang siya at ang iba pang mga kalalakihan ay pupunta upang mangalap ng mga armas. Dumating sila sa kalapit na bayan, ngunit natuklasan nilang mahigpit na binabantayan ng mga tao ni Kira ang lugar, kaya't hindi sila makakabili ng mga espada. Pagdating ng gabi, sinabi ni Kai kay Oishi na may isa pang paraan upang makakuha ng mga armas para sa mga samurai,
ngunit kailangan nilang maglakbay patungo sa dagat ng mga puno na pinamumunuan ng mga demonyo na tinatawag na Tengus. Wala nang ibang pagpipilian, naglakbay ang mga Ronin patungo sa Tengu Forest at dinala ni Kai ang mga ito sa harap ng isang dambuhalang estatwa ng Buddha. Sinabi ni Kai sa lahat na maghintay sa labas maliban kay Uishi na siyang tanging sasama sa kanya upang makipagkita sa mga demonyo. Pumasok sila sa kuweba at sinabi ni Kai sa samurai na huwag hilahin ang kanyang espada anuman ang mangyari sa loob. Nakita nila ang maraming monghe na nakaluhod sa harap ng estatwa ng Buddha at sinabi ni Kai kay Uishi na maghintay siya sa lugar na iyon. Pumasok si Kai sa isang mas maliit na kuweba kung saan nakatago ang isang espada sa gitna ng silid, at isang demonyo ang lumapit sa kanya at tinanggap ang kanyang pagbabalik. Tinanong ng nilalang kung bakit tinutulungan ni Kai ang mga kalalakihan sa labas, na sa nakaraan ay hindi siya pinahalagahan, ngunit sumagot si Kai na sila ay mga mabubuting tao at ang kanilang layunin ay makatarungan. Patuloy na tinangka ng demonyo na pagdudahan si Kai sa pamamagitan ng pagpapakita ng mundong hindi nag-aalok sa kanya ng anumang bagay, at ipinagmumuka siya nitong hindi niya makakamtan si Meika sa buhay na ito. Ngunit tinanggap ni Kai ito ng may pagpapakumbaba at nanumpa na hahanapin siya sa susunod na buhay. Dahil sa determinasyon ng lalaki, sinabi ng demonyo na kunin ang espada kung kaya niyang gawin ito, at parehong lumipad ang dalawa patungo sa espada gamit ang kanilang mahika, ngunit nakuha ni Kai ang katana bago ang kanyang guro at nanalo sa laban. Samantala, bumalik si Uishi at nakita niyang pumasok sa templo ang kanyang mga kalalakihan sa kabila ng kanyang mga utos. Ibinunot ni Yasuno ang espada nang makita ang mga demonyo sa sahig. Nagsimula ang mga nilalang na umatake sa mga samurai at pinatay ang mga ito isa-isa gamit ang kanilang mahika na nagpapahirap para silang tamaan. Nakakita si Uishi ng mga pangyayari at ninais na hilahin ang kanyang espada, ngunit naalala ang sinabi ni Kai at nagawang pigilin ang kanyang galit hanggang sa mapatay ang lahat ng mga samurai. Sa huli, napagtanto na lahat ng iyon ay isang ilusyon na ipinataw ng mga Tengus bilang bahagi ng kanilang pagsubok, at maraming katanas ang lumitaw, na nagmamarka na siya ay nagwagi sa labanan ng kalooban. Iniwan nila ang kagubatan pagkatapos nilang kunin ang kanilang mga bagong armas at dumating sa farmhouse kung saan nagtago ang mga Ronin. Isinama ni Uishi ang isa sa mga samurai na nakatuklas na aalis si Kira patungo sa mga dambana ngayong gabi, kaya't nagtipon siya ng lahat ng kalalakihan upang patayin ang Panginoon. Dahan-dahan nilang nilapitan ang lugar na puno ng dayami at nakita ang silhouette ng kanilang target sa harap ng dambana, na tanging pinoprotektahan ng dalawang lalaki. Nang lumingon ang tao, nagulat ang mga samurai nang makita nila na ang mangkukulam pala ito, at agad silang inatake ng apoy na ikinasunog ng buong lugar, pinaligiran sila ng mga apoy. Ang mga lalaki ay naambush ng maraming mga palaso at pinatay isa-isa. Ang higanteng golem ay lumabas at pinatay ang mga run-ins habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Bumalik ang grupo sa farmhouse na may pagkatalo, at nagtanong si Uishi ng walang pag-asa kung ano ang susunod nilang gagawin, habang sinusubukan ni Kai na patahanan ang kanyang kasama, na sinasabi na hindi pa rin tapos ang lahat at mayroon pa silang mga armas at ang elemento ng sorpresa. Kinabukasan, nakita ni Kai ang isang grupo ng mga mang-aawit ng kasal na patungo sa kastilyo ni Kira at napagtanto ang pagkakataon na nasa harapan nila. Hinarang nila ang mga mang-aawit at kinuha ang kanilang mga costume. Plano nilang magtago sa mga ito upang makalapit sa pagpatay kay Kira. Pagdating ng gabi, nagawa ng mga samurai na makalapit ng hindi natutuklasan ng mga gwardya ni Kira at nakapasok sa kuta ng walang suspecha. Kinuha ni Lord Kira si Lady Mika at pinaplano ng ituloy ang kasal, pati na ang pagkontrol ng ako. Umupo sila sa harap ng entablado at nagsimulang magsaya sa palabas habang ang mga samurai ay nagpe-perform sa mga tao upang malibang ang mga gwardya. Gamit ang pagkakataong ito, kinuha ng mga Ronin ang kanilang mga armas at sinalakay ang lugar, tinambangan at pinatay ang mga gwardya nang hindi natutuklasan. Patuloy na nagpe-perform si Uishi sa entablado habang papalapit siya kay Kira. Kinuha ang itinatagong blade at inatake ang target, ngunit napigilan ang kanyang atake ng isang palaso mula sa mga gwardya, kaya't nagsimula ang takot at nagtakbuhan ang mga tao nang malaman nilang may mga asasin. Nagsimulang lumaban ang mga Ronin sa mga gwardya habang tumakas si Kira. Dinala si Mika pabalik sa kastilyo mula sa mga palasong lumilipad. Ang higanteng golem ay nag-charge patungo sa mga lalaki ngunit nalunod ito sa isang sumabog na patibong na itinago ng mga samurai, na naging mga piraso ng katawan. Sinimulan ni Kai na habulin si Kira kasama si Uishi, habang pinaputol nila ang maraming papasok na mga gwardya na nagtatangkang pigilan sila. Nakalabas si Meika mula sa pagkakahawak kay Kira at tumakbo sa ibang direksyon, habang iniwan ni Kira ang lahat upang iligtas ang kanyang sarili. Matapos mailigtas ang mga gwardya,
tumakbo si Uishi patungo kay Kira, habang si Kai ay pumunta upang sagipin ang prinsesa. Nakalabas si Meika sa gusali at nakarating sa courtyard, at doon ay nakita niya si Kai. Tumakbo sila papunta sa isa't isa at nagyakap. Ngunit naputol ang kanilang muling pagsasama ng isang kabayong kimono na parang kaluluwa ay dumapo sa kanila at naging mangkukulam, na nagplano na patayin silang dalawa. Lumapit ang babae at nagsimula muling magbago ng anyo, na nagiging isang dambuhalang dragon na lumulutang sa hangin. Matindi ang atake ng halimaw kay Kai, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at umatake pabalik, dahilan upang umatras ang nilalang pansamantala. Sinabi ni Kai kay Meika na magtago sa likod ng pader, habang siya ay naghahanda upang makipaglaban sa dragon hanggang sa kamatayan. Kasabay nito, nakita ni Uishi si Kira sa kabilang silid at nagsimula siyang umatake sa kalaban sa pamamagitan ng mga pader. Pumasok siya sa silid at patuloy na tinatamaan ang kalaban, na nagpapatambo kay Kira habang ito'y desperadong nagtatangkang magtanggol. Pinatumba ni Uishi si Kira at ipinagpatuloy ang pagsipa sa lalaki ng galit, hanggang sa tuluyang mapinsala ito at hinawakan mula sa likuran. Kinuha ni Uishi ang blade na ginamit ng kanyang Panginoon upang magpakamatay, at tinusok si Kira sa puso. Pagkatapos ay pinutol ang ulo ng lalaki sa isang bug zone ng galit at dinala ito sa labas upang ipakita sa kanyang mga kasama na natamo na nila ang tagumpay. Ang mga sundalo ay nagsimulang sumuko nang makita ang pagkamatay ni Kira, at tinitingnan ng mga run-ins ang kanilang leader, na narealize nilang natamo nila ang paghihiganti sa kanilang Panginoon. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Kai sa dragon, tinatamaan ang mukha nito, kaya't inihagis ng halimaw ang mga konkretong haligi kay Kai sa galit. Sinimulan ng nilalang na magtipon ng mga apoy na tumama kay Kai, ngunit ginamit ng lalaki ang magic ng Tengo at hinati ang mga elemento gamit ang espada, kaya't nawalan ng bisa ang mahika ng dragon. Sinimulan ni Kai na umatake ng masinsinan sa halimaw, puwersang itinulak ang nilalang sa isang sulok. Sinubukan niyang tusukin ang dragon, ngunit kinuha ng nilalang ang kanyang katana at itinapon siya sa ere palayo sa espada. Pagkatapos, inatake ng halimaw si Meika, na nagagalit na nagpipista ng matinding galit patungo sa babae, ngunit nagawa ni Kai na gamitin ang magic ng Tengo at kunin ang espada mula sa sahig habang tumatakbo patungo sa dragon. Sumulong si Kai sa ere at tinusok ang nilalang sa ulo, na nagdulot sa creature na magsimulang malugmok sa lupa at magungol sa sakit. Ang nilalang ay nagsimulang magbalik sa anyo ni Mizuki habang siya ay namamatay, na humihingal sa kanyang huling hininga. Ang mga run-ins ay naglakad palabas ng kastilyo habang ang mga sundalong kalaban ay lumuhad sa kanilang harapan at naglatag ng mga sandata bilang pagpapakita ng pagsuko. Bumalik ang mga samurai sa ako at nagkaroon sila ng pagkakataon na parangalan ang kanilang Panginoon sa harap ng kanyang libingan, sa pamamagitan ng pag-aalay ng dagger na pumatay kay Kira bilang paggalang. Naiparating sa shogun ang pagkamatay ni Kira at hinatulan ang bawat isa sa mga run-ins na mamatay, ngunit pinayagan silang muling makuha ang kanilang honor sa pamamagitan ng pagganap ng seppuku, tulad ng kanilang Panginoon, dahil ipinakita nila ang honor sa paghihiganti sa kanilang master habang sinusunod ang landas ng Bushido. Pinanood ni Meika ng malungkot habang naghahanda si Kai at ang ibang mga kalalakihan upang isagawa ang ritual, at umiyak habang alam niyang hindi na niya makikita ang kanyang kasintahan sa buhay na ito. Tumingin siya sa tulay at nagmuni-muni sa malayo, inaalala ang pangako ni Kai na maghahanap siya para sa kanya sa kanilang susunod na buhay. Kaya, anong masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ipaabot nyo sa akin ang inyong mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.